Sa London, ang mga Chinese ay nagdaraos ng Chinese New Year, dalawang lalaki ang kaduda-duda ang kinikilos. Ang mag-asawang Chin ang kanilang target, tumawag si Farida ng Happy New Year sa ama, biglang dinukot ang mag-asawa. Agad nalaman ng Vanguard agencies ang pangyayari, at tinawagan si Zhang, upang iligtas ang kanyang kababayan. Kasama niya si Lei, agad nilang pinuntahan ang lokasyon. Samantala, si Chin ay hinarap sa pinuno ng mafia na si Broto. Gusto niyang malaman kay Chin kung nasaan itinago ang pera, dahil napabutusan siya na kunin ito. Sa labas ng gusali si Zhang at Lei ay dumating na, agad nilang pinatulog ang bantay, habang nakikipag-usap si Chin kay Broto na wag patayin ang kanyang asawa, palihim si Zhang pumasok, si Lei naman ay sa harap ng pinto dumaan at nakipagbarilan sa mga mafia. Nakuha ni Zhang ang asawa, kay Lei naman ang lalaki, ang kanilang kasanayan sa pakikipaglaban ay napakagaling. Dinala ni Zhang ang babae at pinasok sa nagtatagong mga crew, nilabanan ang kalaban at binato ng durian, inuntog ang ulo sa kalaban, sinawsaw sa kumukulong mantika, dahil doon madali niya lang ito natalo. Si Lei naman ay nilabanan ng grupo ni Broto, mabilis siya kahit pinagtutulungan, walang nagawa ang tauhan ni Broto sa kanya at umakyat sa itaas. Wala na silang madaanan tumalon ito, dahil si Broto ay paparating, agad dumating si Annie para sa pagtakas. Pumunta sila sa Vanguard Agency upang humingi ng tulong dahil ang kanilang anak na si Farida ay baka kidnapin ng mga mafia, dahil hindi ito nagtagumpay sa kanila sa pagkidnap. Sa kabilang dako, nagbigay ulat si Broto sa kanyang pinuno, dahil hindi sila nagtagumpay, kaya pinag-utos nito na kidnapin na lang ang kanyang anak sa mabilis na paraan. Sa bansang Africa, dumating na ang grupo ni Tang, agad nila pinuntahan si Farida. Ito pala ay nangangalaga ng mga hayop na malapit ng maubos sa mundo. Sa kabilang dako, nakipag-usap si Broto kay Tonda, dahil siya ang pinakamagaling na hunter sa Africa, upang tulungan silang hanapin ang babae na nagngangalang Farida. Nangako siya kay Broto na madali lang nila itong makikita kaya agad silang umalis. Samantala, si Farida ay nilalaro niya si Charlie ang mabangis na leon, dumating na sila Tang upang sunduin ito. Ang grupo ni Tonda kasama ang grupo ni Broto ay dumating na din, ngunit hindi makakagalaw ang grupo ni Tang dahil isang pagkakamali nila kakainin sila ng leon. Kaya naabutan sila at agad silang nagbabarilan, habang si Lei ay pinuprotektahan niya si Farida. Nagpatuloy si Tang sa pagbaril. Dahil wala na silang bala, nakipagsuntukan sila at sinubukan ni Farida na tumulong ngunit ang kamay ni Lei ang tinamaan ng pangpatulog. Dahil nakuha na nila si Farida, sumigaw ito at humingi ng tulong kay Charlie. Hindi nila alam si Charlie pala ay isang leon. Humingi ang kalaban kay Tonda ng tulong dahil hindi siya binibitawan ni Tang, ngunit tumakbo ito dahil si Charlie ay paparating. Dahan-dahan naman sila Tang na bumitaw at nagsipag-unahan tumakbo, kinain ng leon ang kalaban. Agad silang tumakas at dumaan sa tubig, walang magawa si Broto sa mga oras na iyon. Sinabi ni Tonda kung saan sila makikita kaya umalis sila upang puntahan ang posibleng pagtataguan nito. Si Lei naman ay tuluyan ng nawalan ng malay, dinala ni Farida si Lei sa kanyang bahay na tinutuluyan, habang sila Tang ay naglalakad sa ilalim ng gabi upang puntahan sila Lei. Kinaumagahan, dumating na ang grupo ni Tonda dala ang haina, kaya nagmamadali sila Lei na umalis. Nilabanan nila Tang ang naghahanap, dumating na sila Lei at agad sila sumakay, biglang dumating ang dalawang haina kaya kinuryente nila ito at umalis. Sa ikalawang pagkakataon, dumaan muli sila sa tubig upang hindi sila masundan. Subalit dumating si Broto sakay sa bangka, sinubukan nilang kunin si Farida ngunit ang grupong Vanguard ay hindi papayag kaya nagkaroon ng labanan. Si Farida ay nakuha na ni Broto kaya si Lei ay sinisikap na makuha muli ang dalaga ngunit natalo siya ni Broto.
Malapit na sila sa pangpang kaya inuna ni Tang iligtas si Mi at natrap sa bangin, tuluyan na si Broto nakalayo. Agad naghanda ang grupo ni Tang upang bawiin si Lei at Farida, para makapasok sa loob ng kuta kinausap ni Tang ang tagaluto ni Omar at pinakita ang picture na kanilang pakay. Samantala, si Farida ay umiiyak dahil hindi niya pa gustong mamatay, upang huminahon sinubukan ni Lei tingnan ang guhit ng kanyang palad, at sinabi na hindi sila mamamatay dahil ang kanilang tulong ay paparating na. Subalit kinuha siya upang kabitan ng bomba, kinagabihan, palihim ang grupo ni Tang na pumasok upang kinaumagahan ay nakaposisyon na sila para sa negosasyon, habang si Mi ay matagumpay na din makapasok at nagpanggap na katulong. Dumating na si Tang at Shin, agad nilang pinuntahan si Omar, alam na nila kung saan inilagay si Lei ngunit may dalawang sniper ang nakaabang kaya agad silang nagsimula at pinatumba ang bantay. Sinadya nilang magpakita sa sniper ng kalaban, ang lahat ay nakahanda na. Habang hinarap na nila si Omar at si Farida ay nag-iiyak, gusto nilang makipagpalitan, si Farida, kapalit ng pera, ngunit puro papel ang laman ng malita. Pinaliwanag ni Chin lahat na pinapatakbo niya na negosyo kasama ang ama ni Omar ay pagmamay-ari niya na ngayon, kaya pakawalan niya na si Farida. Gusto ni Broto na subukan ang galing ng Vanguard, kaya agad sinimula ng bomba pasabugan, wala magagawa si Tang dahil papatayin na si Farida, at pinag-utos na simulan na ang plano. Biglang pinatamaan ng kalaban at sinabi kay Omar na walang gagalaw dahil isang pagkakamali nila babarilin siya sa dibdib, wala silang magawa at ibinaba ang kanilang baril. Subalit ang sniper ay nakaabang lang kaya nagsimula na ang barilan, agad nilang iniligtas si Lei kahit ang kanyang katayuan ay imposibleng makaalis, sila Tang naman ay nilabanan ang mga bantay at iniligtas si Farida, tumulong na din si Mi at lumaban. Hindi naman nila pinaporma ang sniper at pinaulanan ng bala hanggang tinamaan ang isang ngunit ang kanilang baril ay masyado nang mainit at nasira, nagkaroon na ito ng pagkakataon ng bumaril. Sa pambihirang kasanayan na gawa nilang mailigtas si Lei, ang grupo naman ni Tang ay nagpatuloy sa pakikipaglaban, iniligtas si Farida, agad silang tumakas, patuloy silang sinusundan ng grupo ni Omar upang patayin. Sa kasamaang palad dumating pa ang karagdagang tauhan ni Omar, kaya minabuti na nilang tumakas. Nagpatuloy sila na nakipagbarilan sa daan, ang tauhan ni Omar na humahabol ay napakarami, halos sugatan naman ang kay Tang at wala nang magawa. Ginamit nila ang submachine gun at nagpaulan ng bala, subalit ang lahat ay nahihirapan na sa pagtatanggol kay Chin at unti-unti na silang tinatamaan kaya nagdesisyon na si Chin na sumurrender dahil alam niya na hindi magawa ni Omar siyang patayin. Pinatakas ang grupo ni Tang, agad silang umalis at tuluyan nakalayo. Inalam ni Omar kung saan tinago ni Chin ang pera at ginto, dahil nasa Dubai ito agad silang pumunta sakay sa itim na yate upang kunin ito, habang sila Tang ay humingi ng tulong sa Dubai Police at sinusundan ng mga agent kung saan ito papunta, pumasok ang grupo ni Omar dala si Chin sa basement at nakita ang makintab na sasakyan na ginto, ito ay nagkakahalaga ng $100 milyon. Kaya pala gustong makuha ni Omar ang ginto dahil may binabalak pala ito ng masama sa Dubai government at binabalak na pasabugan ng buong lungsod. Hindi makakahintay si Farida sa ginagawa ng Dubai Police kaya sinubukan niya itong puntahan, pinigilan siya nila ngunit wala siyang nagawa at nagpatuloy. Dumating na ang Dubai Police sa kinaroroonan nila Omar, nagmadali naman siya sa pagpaputok ng missile para direktang tumama sa cargo plane ng Amerika. Agad makapasok ang mga kapulisan at nagbabarilan, mabilis nakatakas si Omar dala ang mga gintong sasakyan, agad nahuli ang isang sospek, palihim naman si Lei at Farida sumakay sa pulang sports car. Ang cargo plane ay agad nagpalipad ng jet fighter upang pasabugan ang drone na nakasakay sa malaking barko, ngunit agad nagpakawala ito ng mga missile kaya kinontra ito ng destroyer at nagpaulan ng bala kaya sumabog, subalit may nakalusot na isa at tinamaan ang isang jet fighter, nagawa naman ng F-14 na patamaan at sumabog. Mabilis naman si Lei na habol at pinataob ang isang gintong sports car, si Mi naman ay nagawang makalipat sa isang gintong sports car at nahuli. Si Tang naman ay pinagmamalaki ang kanyang team, sila ay sumailalim sa matinding pagsasanay kaya walang takot itong lumalaban, patuloy si Omar sa pagpatakbo at ang mga sasakyan ay kanyang sinasagasaan. Hindi siya tumigil at pumasok sa isang mall dahil wala nang mapuntahan tumigil ito dala si Chin. Si Lei naman ay patuloy din sa paghabol at kinalaban si Broto at hinuli ng mga polis. Si Omar naman ay nahuli ni Tang at tinapon sa aquarium, isa na siya ngayon sa isda na lumalangoy kasama ng mga pating. Sa pagtatapos, kinagabihan, sa Khalifa Tower ang lahat ay nagsalo-salo, si Farida ay naglalakad na napakaganda. Si Lei ay napatingin sa magandang dalaga.
gumawa siya ng magandang tricks at nagpalabas ng puting balabal papunta kay Farida. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking channel, at mag-like, paki-click sa notification bell, at mag-iwan ng comment. Maraming salamat po.